Kabanata 1331. Gayunpaman, matapos makita kung gaano kamiserable ang hitsura ni Lisa, ang ekspresyon ni Maisie ay nagbago sa isang iglap. Ano ang ginawa sa batang iyon? May bahid ng dugo ang palda ni Lisa, namamaga ang nabugbog na mukha nito kaya halos hindi na ito makilala ni Maisie, at may mga mantsa rin ng dugo sa mga sulok ng kanyang mga labi. Tila siya ay pinahirapan, at ang kanyang tingin ay tila nasa kawalan, blanko, at madilim. Tinulak lang siya ng lalaki, at hindi man lang niya napanatili ang kanyang mga paa sa ilalim ng kanyang katawan, nawalan siya ng balanse, at nahulog sa sahig. Nang makita ito, humigpit ang panga ni Maisie, at ang ilalim ng kanyang mata ay namula. Lahat ng bata ay laging napakahalaga sa kanilang mga magulang, at ang makita ang isang bata na dumaranas ng gayong pang-aabuso ay magdudulot sa kahit na sinong ina ng pagkawala ng kakalmahan. Bagamat hindi niya anak si Lisa, ina pa rin si Maisie. Imposibleng manatili siyang walang malasakit. Lalong natawa si Maxine, nakita ang panginginig mula sa mga mata ni Maisie na tila malapit na itong mapunit ng pira-piraso. Anong problema? Masama ba ang loob mo para sa anak ng iba? Dapat kang magpasalamat sa kanya. Nilapitan niya si Maisie. Kung hindi dahil sa lahat ng pagdurusa niya para sa anak mo, ang tao sanang gagdurusa ng lahat ng ito ngayon ay ang anak mo. Mahigpit na nakatali ang mga kamay ni Maisie, at lumubog ang mga kuko nito sa mga bitik ng kanyang mga palad. Maxine Reynolds, wala ka talaga sa isip. Kung buhay pa si Rowena, ganoon din ang gagawin niya, di ba? Kinurot ni Maxine at pinatay ang sigarilyo sa kamay niya, at nahulog ang bat ng sigarilyo at abo sa paanan ni Maisie. Gayunpaman, nagkamali ako ng tingin sa kanya. Ang isang babae na nais lamang makuha ang kanyang lalaki ay nakatakdang mabaigo sa huli. Ang kanyang kamatayan ay isang hindi maiiwasang kapalaran. Walang ekspresyon na tiningnan siya ni Maisie. Sa iyo rin ito. Bago pa man makareact si Maxine ay itinaas ni Maisie ang paa at bigla siyang sinipa. Nasipa si Maxine at napaatres ng ilang hakbang pabalik. Natambasa na siya kung hindi siya nasuportahan ng lalaki sa tamang oras. May isa pang lalaki na lumapit at hinawakan si Maisie. Gayunpaman, inumpok ni Maisie ang ilong ng lalaki gamit ang likod ng ulo niya. Sa sandaling binitawan siya ng lalaki dahil sa sakit, nakakuha siya ng tiyempo at sinipa ng lakas ang lalaki sa sikmura. Gamit ang punyal na nakatago sa kanyang manggas, pinutol niya ang lubid gamit ang likod ng kamay at ang bawat galaw ay mukhang maayos at malinis. Sumigaw si Maxine sa lalaking nasa likod niya, "Anong tinatayo mo dyan?" Bumalik sa katinoan ng lalaking nasa likod niya at hinabol si Maisie. Itinaas ni Maisie ang kamay para harangan ang pag-atake nito, pero itinulak pa rin siya ng malupit na puwersa. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang patatagin ang sarili sa kanyang mga takong. Nang susunggaban ng lalaki ang kanyang punyal, biglang naisip ni Maisie ang galaw na ginamit ni Logan para baliin ang kanyang balikat nang makatunggali niya ito sa training camp ilang taon na ang nakararaan. Ilang pulgada nang lang ang layo ng lalaking umaatake sa kanya nang bigla niya itong tinalisod at sinabayan niya ang pagbagsak nito. At habang bumabagsak siya kasabay ng lalaki, ay hindi niya nakalimutan na hawakan ang mga braso nito, hilahin ang balikan nito, at hatakin ito pabaliktad ng ubod lakas sa abot ng kanyang makakaya. Isang malakas na crack ang umalangaw-ngaw at sumigaw ang lalaki sa dahil sa sakit. Ang isa lalaki ay tumalon sa kanya, tiniklap ang tuhod, at sip-a na sana siya. Pero gamulong palayo si Maisie, mabilis tumayo, at sinalubong ang atake ng lalaki. Si Maxine na nakatayo sa gilid ay mukhang balisa ngunit tumawa ng hysterical. "Patayin mo siya, kahit na may punyal siya, wala siyang lakas ng loob na patayin ka, hahaha." Dahil sa sinabi ni Maxine, binaliwala ng lalaki ang punyal na hawak ni Maisie. Napuwersa si Maisie sa sulok kung saan ang maaari lang niyang gawin ay ipagtanggol ang sarili. Nang makitang wala na siyang maaatrasan, naging matatag ang ekspresyon ni Maisie nang isandal siya ng lalaki sa pader at sinakal. Sa puntong iyon, sinaksak niya ng dulo ng punyal ang braso nito. Gayunpaman, ang lalaki ay tila nagwala na at hindi pinansin ang matinding sakit. Kaya, inikat ni Maisie ang hawakan ng punyal hanggang sa mapunit ang laman sa braso at bumuhos ang dugo sa sugat, pinutol ang kanyang litid at kalamnan. Sa sandaling naramdaman niya ang sakit na tumindi at nawalan ng lakas sa kanyang pagkakahawak, itinulak siya ni Maisie palayo, at ang lalaking nahulog ay naitukod ang kanyang palad. Pumasok sa palad niya ang punyal. Hindi na niya ito makayanan pa at agad na nagsimulang manginig at sumisigaw sa sakit habang nakaluhod sa sahig at hawak ang braso ng kanyang kamay. Kabanata 1332. Lumapit si Maisie kay Maxine.
Natawa si Maxine at itinaas ang remote control sa kamay na desperadong tingnan. Hinahamon kita na humakbang pa ng isa. Yun ay kung gusto mong bumagsak ng pira-piraso. Napahinto si Maisie, at nagdilim ang mukha habang nakatingin sa remote control na hawak ni Maxine. Akala mo ba hindi ako handa? Sa una pa lang bakit ako papaya na puntahan mo ako? Hindi ako nag-aalala kung magdadala ka ng tulong dito. Kahit na mapapanta mo si Nolan o ang mga pulis dito, hindi ko hahayaan ang sinuman sa inyo na makatakas dito ng walang galos. Mayabang ang tawa niya. Huminga ng malalim si Maisie at sandaling nanahimik. Balak mo bang bumagsak kasama kami? Matapos sabihin niyon, itinuro niya ang dalawang sugatang lalaki sa likod niya. Muntik nang mamatay ang dalawang iyon at ang isa na kulong para sa iyo. Hindi mahalaga sa iyo ang buhay ng mga taong ito, di ba? Walang pakialam ang itsura ni Maxine. Ano naman ang kinalaman ng buhay nila sa akin? Nagtatrabaho lang sila sa akin dahil sa pera. Kaya, hindi na kailangang sabihin pa na kasama na dito ang pagsasakripisyo matapos ko silang mabayaran, hindi ba? Naglabas ng malamig na ngisi si Maisie. Maxine, lagi mong sinasabi na ang mga paraan ni Rowena sa pagtukoy ng mga bagay-bagay ay mas mataas sa iyo, pero bago ang nangyari ngayon, napagtanto ko na mas mababa talaga si Rowena sa iyo. At least, may konsensya siya, at iyon ay ang pagtrato ng maayos sa mga Goldman. Kahit na sinaktan niya ang inosente mga tao, hindi pa talaga siya gumawa ng isang kilos laban kay Nolan at sa Goldmans, ang mga tao na nag-aruga sa kanyang. At ikaw, hindi lang si Sue ang gusto mong patayin, ang biological sister mo, pati nanay mo ay nilason mo, di ba? Unti-unting naglaho ang ngisi ni Maxine, at nagdidilim ang kanyang mga mata at naging mabangis. Nakuha mo pa ang kailaliman nito. Oo, alam ko na ang lahat tungkol sa iyo ngayon. Lumapit si Maisie. Sumigaw si Maxine, ang lakas ng loob mong pumunta dito. Hindi tumigil si Maisie, kaya umatras si Maxine, at nanginginig ang kamay na hawak ang remote control. Maisie Vanderbilt, nagdesisyon ka na bang sumama sa amin sa pagbagsak? Gayunpaman, huwag mong kalimutan na ang isang inosente at kaawa-awang bata ay eto pa rin. Ano ang problema? Wala ka bang pakialam sa buhay niya? Nang makitang ayaw tumigil ni Maisie at papalapit na ng palapit sa kanya, sumigaw siya, kung gayon, sama-sama tayong pumunta sa impyerno. Punong-puno siya ng galit at pinindot niya nga buton sa remote control na may masamang ngisi sa kanyang mukha. Sa hindi inaasahan, matapos maghintay ng ilang sandali, walang bakas ng mga pagsabog. Dahil dito, ilang beses na muling pinindot ni Maxine ang buton at saka tumayo sa lugar sa pagkamangha. Ano ba ang nagyayari? Itinaas ni Maisie ang kamay, hinampas ang remote control sa kamay ni Maxine, at agad na sinampal sa mukha na hindi man lang ito binigyan ng pagkakataon na makapag-react. Dahan-daang naramdaman ni Maxine ang sakit sa kanyang pisngi, nagsimulang manginig ang kanyang balikat, at tumawa na namumula ang mga mata. Pagkatapos ay sinampal siya ni Maisie, at dahil sa lakas nito ay natamba siya sa sahig. Muli siyang tumawa ng hysterically, itinaas ang ulo, at tumitig kay Maisie. Bakit hindi mo ako patayin? Wala kang lakas ng loob na gawin yun, di ba? Hinawakan ni Maisie ang kanyang buhok, hinatak siya sa gilid ni Lisa, at pinilit siyang tumingin sa kanya. Tingnan mo itong batang ito at tingnan mo siya. Ganito ang itsura niya ngayon, lahat ay dahil sa iyo. Ibinaling naman niya ang mukha ni Maxine sa kabilang dako at itinuro ang dalawang sugatan. At tingnan mo ang mga tauhan mo. Nagdusa na silang lahat, yung mga injuries nila lahat dahil sa iyo. Maxine Reynolds, mabubuhay ka ngayon. Dahil kailangan mong pagdusahan sa natitirang bahagi ng iyong buhay ang mga kasalanan na ginawa mo. Kailangan mong tabyusan ang mga pinatay o nasaktan mo. Narinig ang tunog ng mga sirena, at dalawang helicopter ang nag-hover sa ere. Hindi nagtagal, sumugod si Nolan sa pabrika kasama ang kanyang mga tauhan. Tinulungan ni Maisie si Lisa na bumangon, at si Lisa ay nakakapit sa kanyang mga bisig at nanginginig, hindi makabigkas ng kahit isang salita. Nakubkob na ng mga pulis ang pinangyarihan, at dumating ang ambulansya sa tamang oras. Ipinadala ng mga pulis ang mga nasugatan na lalaki sa ambulansya, at iniabot din ni Maisie si Lisa sa mga medics. Kabanata 1333. Matapos sabihin ang isang bagay sa pulis, lumapit si Nolan kay Maisie, hinayla ito sa kanyang mga bisig, at hinigpitan ang yakap niya. Inamoy ni Maisie ang banayad na pabango sa kanyang katawan at mahinang tumawa. Alam kong makakarating ka dito sa oras, reproachful. Masugid niyang hinalikan ang tuktok ng ulo nito at ngumisi mula sa ilalim ng kanyang lalamunan.
Gayunpaman, ang kanyang tono ay di sama-sang-ayon. Palagi mong kinukuha ang kalayaan upang kumilos ng mag-isa. Sisubog ka ng pira-piraso kung hindi ako makakarating dito sa oras. Napatingin si Maisie sa kanya, dahil ito ay naniniwala ako sa inyo ni Colton. Habang papunta siya para makipagkita kay Maxine, nakatanggap si Maisie ng tawag mula kay Nolan, at katabi niya si Colton. Nagawa nilang hanapin si Maxine, kaya natukoy nila ang lugar kung saan naroon si Maxine. Hanggang may network coverage ang lugar, malalaman nila ang eksaktong lokasyon niya at ang rutang magagamit niya para tumakas. Dahil hindi pinili ni Maxine ang angkop na ruta ng pagtakas, tiyak na wala siyang balak na tumakas sa simula pa lang at baka pinili na lang natapusin ang mga bagay-bagay sa mas matinding paraan. At iyon ay para pagbagsakan ng isang tao kasama niya. Dahil doon ay nagpadala sila ng isang tao sa hotel kung saan nanatili si Maxine at natagpuan ang isang balto ng remote device na binili ni Maxine sa ibang bansa, at kasama sa order ay mga remote-controlled explosives. Dahil ang bomba na kanyang itinayo ay hindi maaaring pasabugan sa pisikal, ang bomba ay maaaring pasabugan sa malayuan sa pamamagitan ng network. Kaya, hanggang ang network sa lugar na ito ay naharang, ang remote control ay mawawalan ng kakayahan na pasabugan ang mga bomba. May tiwala si Maisie kina Nolan at Colton, kaya naman pumusta siya na hindi sisabog ang bomba nung pinindot ni Maxine yung buton sa remote control. Hinawakan ni Nolan ang mga pisngi nito, hindi niya alam kung dapat ba siyang menes o mamangha dito. Wala talaga akong magawa sa iyo. Balik sa Goldman Mansion. Hinihintay na nina Colton at Daisy ang pag-uwi ni Maisie. Pagka-uwi niya sa bahay, ang dalawa ay nagmadaling lumapit sa kanya. Ma'am! Tumilapon si Daisy sa kanyang mga bisig. Pasensya na, ma'am. Kasalanan ko ang lahat. Naisangkot ko si Lisa sa pangyayaring ito. Hindi ko dapat pinasuot sa kanya ang damit ko. Nang malaman niyang siya ang dapat nakikidnapin, sobrang siyang na-guilty. Kasi, nakidnap lang si Lisa dahil sa ipinahiram ni Daisy ang damit niya kay Lisa. Itinaas ni Maisie ang kanyang kamay, hinaplos ang kanyang ulo, at nakangiting sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Gusto mo lang tulungan ang iyong kaibigan, at walang sino man ang makahuhula na mangyayari ang gayong bagay. Umiyak ng malakas si Daisy. Lumapit sa kanya si Nolan at hinagod ang tuktok ng ulo niya. Okay, malaki ka na ngayon, at umiiyak ka pa rin sa yakap ng iyong ina. Nailigtas na namin si Lisa. Pinunasan ni Daisy ang kanyang mga luha. Kung ganoon pwede ba akong pumunta at bisitahin siya sa mga susunod na araw? Medyo tumigil muna si Maisie at saka namula. Oo, sasamahan kita para bisitahin siya sa susunod na mga araw. Pagkaakyat ng mga bata, lumingon si Maisie para tingnan si Nolan. Paano mo nalaman na ang nanay ni Maxine ay nilason niya hanggang sa mamatay? Hindi ko talaga malalaman yan kung hindi dahil sa impormasyong ibinahagi ni Nolan sa telepono. At inamin talaga ni Maxine na ginawa niya ito. Niyakap siya ni Nolan. Nalaman ng geezer na yun ang mga lumang insidente na yun. Ang geezer na tinutukoy niya ay ang lolo niya. Natigilan si Maisie. Hinaplos ni Nolan ang pisngi niya. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan ng pagkamatay ni Uncle Summers noong isang gabi, di ba? Sinasabing pinatay siya sa saksak ng makasalubong niya ang isang tulisan sa ibang bansa. Pero nung tiningnan ng mga pulis ang mga lumang kaso, ang mga gamit sa bag ni Uncle Summers ay hindi ninakaw. So, hindi siya pinatay ng killer dahil sa pera niya. Tumingin sa kanya si Maisie. Mahinang ungol ang tugon ni Nolan at nagpatuloy. Ayaw ng kabilang partido ang kanyang pera, kaya ito ay halatang pinagplanuhang pagpatay. Bukod dito, wala namang nakasama ang loob si Uncle Summers noong siya ay nasa ibang bansa. Nawala ang pagkakalma ni Maisie. Pwede bang? Si Maxine ba? Naalala niya ang sinabi ni Maxine, sinabing na ipaghiganti na niya ito. Kabanata 1334. Nang iniisip niya ito, napailing si Maisie sa pahayag. Kinabukasan, pumunta si Quincy sa Goldman Mansion para magulat kay Nolan, na na-diagnose daw si Maxine na may sakit sa isip sa Bureau of Justice at kasalukuyang nakakulong. Nagulat si Maisie nang marinig ang mga salitang ito. Sakit sa pag-iisip. Tumango si Quincy. Sinasabing intermittent personality cognitive impairment, na sintomas ng schizophrenia. Diniin ni Maisie ang kanyang mga labi at walang sinabi. Hinawakan ni Nolan ang likod ng kamay at tiningnan si Quincy. Kung ang mga taong may sakit sa isip ay palaging gumawa ng krimen kapag normal ang kanilang pag-iisip, dapat silang parusahan tulad ng ibang normal na tao. Hindi ito maiiwasan.
Kung gusto ni Maxine na gamitin ang kanyang sakit sa pag-iisip upang makahanap ng dahilan upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa kasong ito, makikipaglaro ako sa kanya hanggang sa dulo nito. Sagot ni Quincy, nai-inform ko na ang abogado at ihahatid ko na ang ebidensya at hatol. Pagkaalis ni Quincy, umupo si Maisie sa sofa at hindi nagsalita. Niyakap siya ni Nolan. Anong problema? Hindi ko inaasahan na may isa pang trick si Maxine. Gusto ba niyang maiwasan ang pagdadala ng criminal responsibility sa pagsasabing may sakit siya sa isip kung siya ay magtagumpay sa paggawa nito, pagkatapos ay magiging isang kapahamakan ito sa lipunan? Ngumiti naman si Nolan. Hindi niya magagawa ang gusto niya. Hindi pa ako natatalo sa demanda. Kahit tunay na may sakit siya, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na takasan ang kanyang criminal responsibility. Tumingin sa kanya si Maisie at natawa. Handang-handa ka na ba sa demanda? Hinaplos niya ang mga dulo ng buhok nito. Malalaman mo na kapag nagsimula na ang paglilitis. Makalipas ang 1 linggo, sa araw ng paglilitis, ang mga upuan sa korte ay ganap na inookupahan. Umupo sina Maisie at Nolan sa mesa ng nagsasakdal habang ang abogado ng akusado ay nakaupo sa tapat nila. Kabilang din si Helios sa mga manunood. Si Maxine ay dinala sa korte ng 4 na babaeng pulis. Siya ay nakulong, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at siya ay nasa uniforme ng isang bilanggo. Inikat niya ang ulo at sinulyapan si Maisie, na nakaupo sa mesa ng nagsasakdal, at ang mga sulok ng labi nito ay kumislot at malamig na nakataas na tila ba na siya ay nang-aasar. Hindi maiwasang maikuyam ng mahigpit ni Maisie ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita habang tumitigas ang kanyang ekspresyon. Inayos ng judge ang mga dokumentong hawak niya at sinulyapan si Maxine. Maxine Reynolds, ang akusado ng kasong ito, ay sinampahan ng kasong illegal entry sa bansa at direktang sangkot sa major murder at kidnapping cases, na mabibigat na pagkakasala. Dahil sa ang akusado ay may intermittent mental illness, hindi mapapatunayan ng mga investigador kung ang krimen ay nagawa sa puntong hindi niya mabatid ang tama sa mali o kapag wala siya sa kontrol sa sariling pag-uugali. Kaya, hindi siya maaaring panagutin ng kriminal sa mga krimen na nagawa niya at dapat ipa-deport. Ito ang apela ng akusado sa kasong ito. Ang abogado ng nag-aakusa ay may idadagdag pa ba? Tinignan ng abogadong katabi ni Nolan ang mga dokumento. Idinagdag ko ang mga sumusunod na 3 puntos. Una, kung ang nasasakdal ay isang intermittent mental patient na gumawa ng isang krimen sa panahon ng pagsisimula ng kanyang sakit, bakit kaya eksakto ang target ng akusado sa kanyang mga biktima? Ipinapakita lamang nito na ang nasasakdal ay nasa kanyang tamang pag-iisip sa oras ng krimen. Pangalawa, ang akusado ay pinaghihinalaan ng pagpatay bago pumasok sa bansa ng ilegal, na nangangahulugan na ang nasasakdal ay maaaring isang palagiang nagkakasala. Kung siya ay mapawalang sala, ito ay magiging isang peklat. Naiiwanan ng justice system sa puso ng bawat miyembro ng pamilya ng mga namatay at ng mga biktima. Pangatlo, since hindi man lang mapapatunayan ng abogado ng akusado kung may sakit ang akusado nang ginawa niya ang lahat ng krimen. Masyadong malayo na makuha ng akusado magmakaawa para sa isang akwital. Nagbulong-bulong ang mga manunood sa loob ng korte at tila sam-asang-ayon sa punto de vista na ng nagsasakdal. Tumayo ang abogado ng akusado. Hindi kasangkot ang kliyente ko sa hit and run, at ang sospek ng kaso ay umamin na. Nasa kamay ko ang pag-amin ng sospek, na nagpapatunay na ang aking kliyente ay may mga isyu sa isip na wala siyang kontrol. Isinumite ng abogado ng akusado ang pag-amin sa hukom, at ang hukom ay tumingin sa mga ebidensya tapos tumingin sa nagsasakdal. Kabanata 1335. Tumawa ang abogado ng nagsasakdal. Ang sospek na naging sanhi ng pagkamatay sa hit and run ay umamin dahil lang sa siya ang scapegoat ng akusado. Dahil aakuin niya ng kasalan para sa kanya, ang pag-amin ay maaari ring maging hindi totoo. Dahan-dahan namang tumayo ang abogado ng nagsasakdal at iniabot ang mga dokumento. Ang mga dokumento ay iniharap sa hukom, na binusisi ito at napasimangot. Ito ang ebidensya ng lahat ng krimen na ginawa ng akusado. Paano ba naiguhit ng taong may sakit sa pag-iisip ang bawat hakbang ng plano ng maayos kung siya ay wala sa kanyang tamang pag-iisip at hindi maaaring kontrolin ang kanyang sariling pag-uugali? Kaya, kahit sino pa ang nasasakdal, hindi sila maaring makaligtas, at ang mga sinadyang pagkilos ay hindi kasama sa mga out-of-control behaviors. Napatingin ang hukom sa nasasakdal. May iba ka pa bang ebidensya? Nagsumite pa ng 2 piraso ng ebidensya ang abogado ng akusado.
Lahat ng mga premeditated behaviors na ipinakita ng kliyente ko ay dahil sa multiple personality disorder, mas kilala bilang dissociative identity disorder. Ang aking kliyente ay nagdurusa mula sa malubhang sakit sa pag-iisip at kahit na nakaranas ng ilang mga pagpapalit ng personalidad dahil sa brutal na pag-atake na dinanas niya noong bata pa siya. Ang mga pasyente na may dissociative identity disorder ay hindi maaaring kontrolin ang kanilang pag-uugali kapag ang iba pang personalidad ay pumasok na, kaya kahit na ang aking kliyente ay gumawa ng isang premeditated murder, ito ay ginawa ng kanyang pangalawang personalidad, hindi ang tunay niyang sarili. Kumaibat ang mga labi ni Maisie nang marinig ang pahayag. Napansin ni Nolan ang nakatagong emosyon nito at inilagay ang kamay niya sa likod ng palad ni Maisie. Lumingon si Maisie para tingnan siya. Nagbigay siya ng ngisi na nakapagbigay ng malaking ginhawa sa kanya. Dissociative identity disorder, kabilang ang isang kaso ng pagpatay na isinagawa ng isang pangalawang personalidad, ay tunay na napakabihira na kahit na ang mga manunood sa silid ng hukuman ay naisip na hindi ito kapanipaniwala. Nagawa ng abogado ng akusado na lubos na makilala at ihiwalay ang pag-uugali ng akusado mula sa ang pag-uugali ng kanyang hindi mapipigilan na personalidad. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang krimen na nauugnay sa dissociative identity disorder, at ang eksaktong diagnosis na ibinigay ng ospital ay nagpapatunay na ang pagpatay ay ginawa habang ang pangalawang personalidad ng akusado ang pumalit. Kaya, kapag ang parehong mga kondisyon ay natugunan ng sabay-sabay, ang kriminal na responsibilidad ng akusado ay exempted. Sumulyap si Maxine kay Maisie, at nakatingin din sa kanya si Maisie. Tila may pahiwatig ng panlalait na kumikislap sa kanyang mga mata na tila ba pinipilit niyang asarin si Maisie sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang panalong kilos. Hiniling ng hukom na ibigay ang medical certificate ng ospital sa abogado ng nagsasakdal, na tiningnan ang nilalaman nito at napasimangot. Sumando si Nolan sa katabi niyang abogado at may sinabi, at tumango lang ang abogado. Sabi ng abogado ng akusado sa oras na ito, dahil ang kasong kriminal ay ginawa ng isang taong may dissociative identity disorder at ang certificate na inisyo ng ospital ay nagpapatunay na ang nasasakdal ay tunay na gumawa premeditated na pagpatay sa ilalim ng kontrol ng kanyang pangalawang personalidad, kaya ang akusado ay dapat na exempted mula sa kriminal na responsibilidad. Ang abogado ng nagsasakdal ay biglang nagsalita, "Sandali lang. May idadagdag ang isa sa mga nagsasakdal na si Mr. Goldman." Tumango lang ang judge. Hinawakan ni Nolan ang kanyang baba at sumilip sa nasasakdal. Dahil ang nasasakdal ay secondary personality ang mamamatay tao na hinahanap natin, gusto ko malaman kung sino ang taong nakatayo dito ngayon. Namangha ang mga manunood, maging ang abogado ng akusado ay natigilan. Tila, hindi nila ito pinaghandaan ng maaga. Patuloy ng judge, Maxine Reynolds, sagutin mo na lang ang tanong. Walang emosyon na makikita sa mukha ni Maxine. Ako po si Maxine Reynolds. Wala akong masyadong alam sa pangalawa ko personalidad. Ang alam ko lang ang pangalan niya ay Cecile Wolfsbane. Napangisi si Nolan. Sigurado ka ba na si Maxine Reynolds ka? Tiningnan ni Maisie si Nolan na nalilito. Bakit siya magtatanong ng tungkol dito? Kabanata 1336. Pagkatapos sabihin iyon ni Nolan, nagsimula nang magkwentuhan ang mga tao sa loob ng courtroom. Ang hukom ay ihinampas ang kanyang gavel. Tahimik sa korte. Pagkatapos noon, nag-aalinlangan siyang tumingin sa nagsasakdal. Nagpanggap na may maraming personalidad. Tumingin si Nolan sa abogado, na tumango, saka binuksan ang folder na natanggap nila ngayon lang. Paghuhusga mula sa kasong ito, kung ang pangalawang personalidad ang gumawa ng krimen, na hindi niya makontrol, kung gayon sa prinsipyo, maaari siyang talagang exempted mula sa kriminal na responsibilidad. Gayunpaman, sa kabuuan, ang exemption ay naaangkop lamang kapag ang tao ay ganap na nawalan ng kamalayan at nasa cut na ng pangalawang personalidad dahil ang pangalawang personalidad ay ganap na may kontrol at hindi na niya mapigilan ang kanyang mga ginagawa. Ang abogado ng nagsasakdal ay tumingin kay Maxine, gayunpaman, ang akusado ay malinaw na alam na ang kanyang pangalawang personalidad ay umiiral at ginagamit pa ang pagkakakilanlan ni Cecile Wolfsbane, kaya isa lamang ang posibilidad. Iyon ay ginagaya lang niya ang mga katangian ng disorder at kunwari ay may dual personalities. Panipi, nagulat ang lahat pati na si Maisie. Sa sandaling iyon, tinanong ng hukom kung bakit siya magpapanggap na may dalawang personalidad, at dahan-daang sinabi ni Francisco, ang mga kriminal ay nagsisikap na makatakas sa pag-uusig sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi matatag sa pag-iisip.
Ang pagpapanggap na mayroong maraming personalidad ay medyo katulad ng pag-arte na parang may ibang personalidad na umiiral, kaya hindi ito isang krimen habang may maraming personalidad. Nawala ng kontrol si Maxine at sumigaw, "Bullshit! Lahat kayo ay nagtutulungan para i-frame ako." Umakyat ang pulis at pinigilan siya, napilitan siyang kumalma. Inayos ni Francisco ang mga dokumento, pati na ang mga ebidensya na isinumite ni Nolan, at tumayo, "Your Honor, ang nagsasakdal ay nagpapanggap na may dissociative identity disorder para makagawa ng krimen." Bukod sa kanyang trauma nung bata pa na bumaluktot sa kanyang paraan ng pagtingin sa buhay, siya rin ang nagpanggap na ang kanyang kakambal na si Sue Reynolds, at nag-aral sa Turner Institute of Art. Dahil sa kanyang pagkabatang emosyonal na trauma na dulot ng hindi makatarungang pagkalinga mula sa kanyang mga magulang at ang tsismis ng mga kapitbahay, ang pagpapanggap na kakambal niya ay isang pagtakas sa kanyang pagkakakilanlan bilang Maxine. Nagpanggap siyang na maging si Sue ng husto pero hindi makuha ang karangalan na pag-aari niya dahil pag-aari iyon ni Sue at hindi ni Maxine. Tahimik ang lahat pati na ang mga hurado, maliban sa boses ni Francisco, nananatili pa rin. Narito ang ilang impormasyon na isinumite ng aming nagsasakdal. Tinangka ni Maxine na paslangin ang kapatid niyang si Sue para makatakas galing sa kanya, pero nabigo siya. Si Sue ay nasunog hanggang sa mamatay, at ang taong nagsunog sa kanya ay ang kanilang kapatid na babae, si Rowena Summers. Nang makita niyang sinunog ng kanyang kapatid na babae ang kanyang kambal hanggang sa mamatay ay sinimulan niyang sambahin si Rowena. Kung kaya niyang magpanggap para maging sariling kapatid, pwede niyang gayahin si Rowena at magpanggap din siya. Inilapag ni Francisco ang mga dokumento at ang kanyang palad sa mesa. Mula sa isang psikolohikal na pananaw, ang panggagaya ay upang mapabuti ang sarili at maging mas katulad ng ibang tao. Ito ay sanhi ng mababang pagpapahalaga sa sarili. Bulag na gusto niya ng pagbabago at nawalan siya ng sarili habang nasa matinding sitwasyon. Ito ay isang mental na sakit. Posible bang magawa ng intermittently mentally ill patient ang lahat ng iyon? Kabanata 1337. Nang kausapin ng hukom ang abogado ng akusado, sumuko ang abogado sa depensa. Sa sandaling marinig ni Maxine ang pagsentensya, nagmukha siyang iniwan ng kaluluwa ang kanyang katawan, at nang siya ay dinala palayo, hindi siya makalakad ng mag-isa. Umalis na sa korte sina Maisie at Nolan. Paano mo nahanap ang ebidensya? Nasurpresa si Maisie. Hinawakan ni Nolan ang ilong nito. Salamat ito lahat sa anak mo. May nakitang ebidensya si Waylon sa bahay ni Maxine, isang pocket watch. May larawan ni Tyson Reynolds at isang babae na ina ng kambal. Ipinakita nito ang dahilan na iniwan ni Tyson ang pamilya sa loob ng ilang taon. Sa daan pabalik, hinulaan ni Maisie na nakilala ni Tyson ang ina ni Sue at Maxine at nagmahalan. Gayunpaman, hindi sila maaaring magkasama kahit na mahal nila ang isa't isa dahil may asawa na si Tyson, at kahit hindi niya mahal ang asawa niya, naaawa siya sa kanya. Ang tradisyonal na ideolohiya ng kasal ay nagtali lamang sa kanila. Dahil si Lorraine Wolfsbane ay ang pinsan ni Tyson, hindi pa siya masyadong masigasig sa pagpapakasal sa kanyang ngunit napilitan siya. Pagkatapos ng kasal nila, mag-asawa lamang sila sa pangalan. Matapos manganak si Lorraine, umalis na si Tyson at nagtrabaho sa ibang bansa. Nakaramdam din ng awa si Tyson kay Lorraine dahil kung hindi dahil sa arranged marriage na ito, magpapakasal na sana si Lorraine sa lalaking minahal niya at nagtayo ng sarili niyang masayang pamilya. Si Lorraine ay naging isang maunawang babae at hindi kailanman siya kinwestiyon, kaya tinatrato niya ito ng maayos bilang kapalit. Kahit umalis siya para magtrabaho, magdadala siya ng mga regalo para sa kanyang asawa at anak, mag-aalaga ng bata, at mahalin ang kanyang asawa bilang asawa. Matapos makilala ang isang babaeng nagnakaw ng kanyang puso, hindi siya kailanman humingi ng diborsyo mula kay Lorraine. Sa pagitan ng kasal at pag-ibig, pinili niya ang una dahil sa isang pakiramdam ng responsibilidad at hindi pag-ibig. Kahit para sa tamang tao na nagpakita sa kanyang buhay sa maling oras, maaari lamang niyang piliin na bigin ito. Hindi talaga maintindihan ni Maisie, bakit galit si Maxine sa nanay niya. Galit si Maxine sa kanyang ama dahil ito ang dahilan kung bakit hindi siya magkakaroon ng kompleto at masayang pamilya. Lahat sila ay minamaltrato dahil wala silang ama at nabuntis ang kanyang ina bago magpakasal. Pero bakit naman niya kamumuhian ang kanyang ina? Pinatay ba niya ang kanyang ina dahil mas mahal ng huli si Sue kaysa sa kanya? Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga braso at nilero ang buhok nito. Naisip niya na ang kapabayaan ng kanyang ina noong bata pa siya ang dahilan kung bakit kailangan niyang dumaan sa kanyang trauma. Pakiramdam niya ay hindi siya mahalaga sa ang kanyang ina.
Bumaba ang tingin ni Maisie. Pareho silang anak niya. Paano niya naisip na hindi siya importante? Ang sinabi ni Maxine sa kanya sa cafe ay mula lamang sa kanyang pananaw at kung paano niya nakita ang mas pagmamahal ng kanyang ina kay Sue. May mga taong gustong mabiktima ang kanilang sarili at magreklamo sa iba para makakuha ng kaunting simpatiya, ngunit sino ang makakaalam ng katotohanan? Tulad ng mga video sa online. Ang ilan ay naipost upang lumikha ng isang ilusyon at isang kasinungalingan, ngunit ang mga tao ay naniniwala sa kanila. Ngumiti naman si Nolan. Kapag buo na ang isip ng tao, mahirap para sa kanila na makita ang mabuti sa iba. Iyon din ang naramdaman ko sa matanda. Ang ibig niyang sabihin ay Titus. Matagal na niyang naiisip na walang pinadala si Titus para iligtas ang kanyang ina, pero iyon ay dahil itinago ni Rowena ang katotohanan na dinukot ang kanyang ina, at walang ideya si Titus. Ito ay huli na nang malaman niya. Kabanata 1338. Pagkalipas ng ilang araw, si Maxine ay binigyan ng habang buhay na sentensya. Pinuntahan siya ni Maisie sa huling pagkakataon. Nang dalhin siya ng warden sa visitation room, mukha pa rin siyang kalmado tulad ng dati, hindi nagpapakita ng mga palatandaan na siya ay isang tao sa death row. Umupo siya at inilapit ang receiver sa tenga niya, saka ngumiti. Napaka-sarkastiko naman na ikaw ang huling tao na nakikita ko. Tumingin sa kanya si Maisie. Hindi mo ba pinagsisisihan ang ginawa mo? Magsisisi. Natawa siya, pero malamig ang mga mata niya. Wala namang dapat pagsisihan. Hindi naman ako ang may kasalanan. Ang mundo ang may kasalanan dahil hindi ito naging patas sa akin. Nanlisik ang mga mata ni Maisie. Nakikiramay ako sa iyo, pero hindi ito magandang dahilan para pumatay ng tao para maghiganti. Ano ba ang alam mo? Naranasan mo na ba ang naranasan ko? Madilim ang ekspresyon ni Maxine. 6 na taon ako nang kinailangan kong dumaan sa ganoong pangit na karanasan, ngunit ang lalaki na nanakit sa akin ay itinuturing na mabuting tao dahil masigasig siya at tinawag siyang may mabuti pag-uugali. Madali niyang nakumbinsi ang mga pulis at kapitbahay, at maging ang aking ina. Ang sinabi ko noon bilang 6 na taong gulang ay naging kasinungalingan, at ang mga kapitbahay ay laban sa akin, dahil lamang sa ang taong nanakit sa akin ay isang magalang na matanda. Nagdilim ang poot sa kanyang mga mata. Ako ang dumaan sa ganon, pero ang nanay ko ay galit sa akin. Hindi pinagdaanan ni Sue ang mga iyon. Siya ay isang blankong papel na may outstanding colors habang ako ay madungis. Pagkatapos nun, ngumiti siya ng nakakapangilabot. Nang painumin ko siya ng lason at sabihin sa kanya kung paano ko sinunog si Sue hanggang sa mamatay, napakasarkastiko na makitang humihingi siya ng tawad habang umiiyak. Tama na yan. Naawa si Maisie sa kanya. Sa tingin mo ba talaga hindi ka pinaniwalaan ng nanay mo at kinamumuhian ka? Mali ka. Naniwala siya sa iyo, ngunit wala siyang magagawa upang makatulong. Isa siyang single mother at kailangan kayong palakihin sa banyagang bansa. Humingi pa nga siya ng tulong sa inyong ama. Matapos ang insidente ay hindi siya nakipagkompromiso, pero dahil sinira ng salarin ang lahat ng ebidensya, at hindi gusto ng mga pulis at mga kapitbahay ang mga banyaga, sa tingin mo ba ikaw lang ang kailangang makinig sa mga masasakit na salita? Ang nanay at kapatid mo ay dinanas din ito. Bullshit. Hindi pinansin ni Maisie ang kanyang madilim na ekspresyon. Kinailangan mong dumaan sa isang kakilakilabot na karanasan at naisip na hindi ka pinaniwalaan ng nanay mo, na nagilty siya dahil pinabayaan ka niya, pero lahat iyon ay ayon lang sa pagkakaunawa mo. Ha? Ano ba ang alam mo? Tumawa si Maxine. Maisie, sa tingin mo ba ay maaantig ako sa sinabi mo? Sa tingin mo ba ang pagkatalo ay nangangahulugan na nanalo ka? Masalimuot siyang tumawa. Nakakaawa ka naman. Sa tingin mo ba ay maliligtas mo ako? Akala mo ba ang kawawang bata ay hindi magtatapos ng katulad ko? Napasimangot si Maisie. Biglang tumayo si Maxine. Susunod siya sa yapik ko. Maisie. Hindi kanya pasasalamatan para dito. Hahaha. Hinawakan siya ng warden habang nagpupumiglas at sumisigaw. Titig na titig ang mga mata niyang nanlilisik kay Maisie, na mahinahong nakaupo sa kabilang panig ng salaming bintana. Lahat ng hysterics ay mukhang mas nakakaloka sa kabilang panig. Nawala lang ang ingay sa kabilang panig ng receiver nang pilit siyang kaladkarin ng warden palabas. Matapos lumabas ng bilangguan si Maisie, dahan-daang bumukas ang bintana ng kotse na nakaparada sa labas, na nagbubunyag ng kalahating gwapong mukha ni Nolan. Kabanata 1339. Sumakay na si Maisie sa kotse. Tapos na ako. Inilapat ni Nolan ang kamay sa tapat ng likod nito at samandal sa loob. Ano bang problema?
Nakasimangot siya, hindi ko alam na matagal na siyang nawala. Niyakap siya ni Nolan. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Bumaba ang tingin ni Maisie, pinipigilan ang gustong sabihin. Napansin niyo ni Nolan at saka itinaas ang mukha. May gusto ka bang sabihin? May tanong pa rin ako. Paano nalaman ni Maxine ang tungkol sa amin? Tumingin sa kanya si Maisie. Hindi sila kilala ni Maxine, pero paano niya malalaman ang napakaraming bagay tungkol kina Pearl at Linda? Ipinahinga ni Nolan ang baba sa tuktok ng ulo nito. Ginagaya ang isang tao, gumaganap ng karakter, tapos sobrang pinalala ang karakter. Kaya naman tiningnan niya ang ating nakaraan. Hindi naman kakaiba yan. Hindi na sumagot si Maisie. Kahit na magulo ang buhay niya, at kakilakilabot ang nangyari sa kanya, nawalan siya ng simpatiya ng pagpili ng gayong matinding landas. Kinailangan ni Lisa na dumaan sa buhay na may trauma dahil sa kanyang kabaliwan. Sa ospital, nakabenda ang mga binti ni Lisa matapos ang 2 rounds ng operasyon. Naputol ang kanyang mga buto, at kailangan niya ng bakal na plato. Siya ay 13 pa lamang, ngunit ang kanyang mga binti ay nasira, at kailangan niyang dumaan sa pagpapahirap. Ang isa ay maaari lamang isipin ang sakit na dinanas niya. Dinalaw siya ni Maisie at Daisy at nakita nilang hindi na gaanong namamaga ang mukha nito pero may lamog pa rin. Kailangan niya ng saklay nang maglakad siya. Lisa, dahan-dahan na lumapit si Daisy sa kanyang kama at tiningnan siya. Sorry, kasalanan ko iyon. Hindi ko dapat hinayaan na suotin mo ang damit ko. Tumingin sa kanya si Lida at pumisil ng ngiti. Okay lang naman. Hinawakan ni Daisy ang kamay niya. Gagaling ka. Ngumiti siya pero wala siyang sinabi. Tumayo si Maisie sa labas ng kwarto at lumapit sa nurse nang dumating ito. Pakilipat na lang itong bata sa isang pribadong silid. Ako na ang bahala sa gastos. Tumango at ngumiti ang nurse. Sige po ma'am. Lumabas ng kwarto si Daisy. Maria, maganda ba ang naging pakikipag-usap mo? Hinawakan ni Maisie ang buhok niya. Tumango lang siya. Mapapagaling ang mga binti ni Lisa, di ba? Oo naman. Hinawakan ni Maisie ang pisngi ni Daisy nang makita niya kung gaano siya ka-guilty. Daisy, hindi mo kasalanan ito. Wala tao na maaaring mahulaan ang hinaharap. Ang mali ay sa taong gumawa nito kay Lisa, at siya ay nasa likod na ng mga rehas. Pinunasan niya ang luha ni Daisy na sa kanya niyakap ang kanyang mga bisig. Niyakap siya ni Maisie at inaliw habang hinahawakan ang buhok nito. Binisita ni Daisy si Lisa pagkatapos ng klase sa mga susunod na araw at dinadalhan niya ito ng mga regalo at pagkain. Ang katabing mesa ng kama ay halos ganap na natabunan. Naupo si Daisy at nakipag-usap ng maayos kay Lisa nang pumasok ang mga magulang ni Lisa. Sila ay nagulat na na-upgrade ang kwarto niya sa private room, at napakalaki ng reaksyon ng nanay niya. Paano mo nagawang magpalit ng mamahaling kwarto? Nagsusunog tayo ng pera. Pinakiusapan siya ng ama ni Lisa na kumalma. Bumaba ang tingin ni Lisa pero hindi siya nagsalita. Tumayo si Daisy. Sir, ma'am, ang nanay ko ang nag-upgrade ng room. Siya ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Kabanata 1340 na po. Oo ma'am, Daisy Vanderbilt ang pangalan ko. Magalang na sagot ni Daisy. Naglakad si Mrs. Fraser patungo sa kama ni Lisa at sinabi sa kanya, dapat mong isama ang iyong mga kaibigan sa bahay. Akala namin ay waka kang mga kaibigan sa school. Tahimik pa rin si Lisa. Ngumiti si Daisy at sinabing, dadalaw ako pagkatapos nito kung ganon. Hindi napigilan ni Mrs. Fraser ang ngumiti. Great, you're very much welcomed. Kamusta naman ang performance ni Lisa sa school? Sana matulungan mo siya sa hinaharap. Opo, gagawin ko. Tumango lang si Daisy. Kinagat ni Lisa ang kanyang mga labi at napalingon sa kanyang tagiliran. Pagod na ako. Kailangan ko ng magpahinga. Naiinis si Mrs. Fraser. Ang tanga mong babae, ang layo ng biniyahe namin para bisitahin ka, pero nagtatampo ka. Ikinahihiya mo ba ang mga magulang mo? Honey, masama ang kalagayan ni Lisa. Hayaan mo na lang. Walang magawa si Mr. Fraser pero wala siyang masyadong masabi. Ang asawa niya ang halos gumagawa ng lahat ng desisyon sa bahay. Nagkamali ba ako? Hindi niya kailanman isinama ang kanyang mga kaibigan sa bahay at hindi man lang niya tayo pinapayagan na dumalo sa komperensya ng magulang at guro. Bakit naman niya tayo ikahihiya? Galit na galit si Mrs. Fraser. Bilang isang ina, hindi man lang siya makadalo sa komperensya ng magulang at guro ng kanyang anak, at si Lisa ay may inis tuwing hihilingin nila sa kanya na isama ang mga kaibigan niya. Narinig ni Daisy ang sinabi ni na Mr. at Mrs. Fraser, saka tumingin kay Lisa na nasa kama.
Binanggit niya ang pagpunta rin sa bahay nila, pero hindi masyadong natuwa si Lisa tungkol doon. Patuloy niyang sinasabi na ang kanyang ina ay napakahigpit at ayaw niyang isama ang mga kaibigan, pero kabaligtaran naman talaga. Hindi naman masyado na-analyze ni Daisy yan. Akala niya natatakot lang si Lisa na baka isipin ng mga kaibigan niya na galing siya sa mahirap na pamilya. Wala namang pakialam si Daisy sa financial status ng kanyang pamilya. Sa Morwiches Maple Lane, si Pearl ay nagtatayo ng kastilyo ng buhangin kasama ang kanyang anak sa bakuran. May anak na siya na 2 taong gulang. Ang kanyang buhok at facial features ay talagang katulad ng sa kanyang ama. "Mommy, tingnan mo, isang kastilyo." Tumawa ang bata habang nakaturo sa kastilyo. Hinawakan ni Pearl ang ulo nito at ngumiti. "Ang galing mo naman dito." Isang kotse ang nakaparada sa labas ng kanilang gate. Tumangala si Pearl at napabigla nang makita ang lalaking bumaba ng kotse. "Mommy," niyakap siya ng bata dahil takot siya sa estranghero. Niyakap siya ng mahigpit ni Pearl habang nakatitig kay Tanner na dahan-daang lumapit, binabayo ang tibok ng puso niya. "Pearl," lumapit si Kamala, at bumaba ang puso niya nang makita si Tanner. Dahil dito, sumugod siya. "Ano ba ang ginagawa mo dito?" Nagnangalit ang ngipin ni Tanner. "Nandito ako para makita si Pearl." "Bakit? May anak na siya ngayon." Pagkatapos noon, hinailan niya ang bata sa kanyang mga bisig, natatakot na baka ito ay agawin. Lumingon si Pearl para tingnan si Kamala at sinabing, "Ma, ipasok mo na lang si Noah." Naisip ito ni Kamala at dinala ang bata sa tahanan. Hindi niya hinayaang makita ni Tanner ang bata dahil natatakot siyang makilala siya nito. Tumayo si Pearl sa bakuran kasama si Tanner. 3 taon na ang lumipas, pero hindi pa siya hinahanap ni Tanner. Mahinahon niyang itinanong, "Bakit ka nandito?" Tinitigan siya ni Tanner pero hindi siya sumagot. Hindi mapakali si Pearl sa tingin nito, kaya tumalikod siya. "Papasok na ako." Iniunat ni Tanner ang kanyang mga braso at niyakap siya mula sa likuran.